Hi everyone! Ngayon, papunta kami ni nanay sa farm. Kami lang dalawa kasi dito sa bahay kaya napagpasyahan namin ni nanay na magpunta sa farm para magkuha ng mais. Kasi binibisita ko ni nanay, galing pa siya ng bukid noon. Kaya ang mga kiddos ko, ang isa nasa trabaho at ang isa naman nasa school. Kaya napasyahan namin na maglaga ng mais. Dadaan tayo dyan sa bahay na maraming aso, guys. Pero hindi naman nangangagat. Ang may-ari lang yung nangangagat. Wag lang magalit si may-ari. Siya lang nangangagat. Hindi yung nangangagat ng kanyang aso. Kaya na. Habang naglalakad kami ni nanay, nagkikwentuhan kami. Ang sarap sa pakiramdam magkikwentuhan ng mga matatanda. Yung sinasabi niya sa akin ang mga problema niya, ang mga ang sarap-sarap, no? Sana maabot natin ang naabot ng kanyang edad. Si Nanay Bibi ay ano na siya, 67 years old, pero ang lakas pa niya. Kaya nandiyan na siya, doon siya dumaan sa likuran ng dirty kitchen ng bahay, yung bahay na ating madadaanan, kasi malapit yun sa aming maisan. Yan na, si nanay nagumpisa na siyang kumukuha ng mais. Pinipili lang niya yung mga malalaki, di ba? Ang sarap kaya yung mga malalaki. Oo, sobrang sarap kasi yung nilaga na mais na bagong pitas, ang tamis-tamis. Kahit hindi siya sweet corn, pero ang tamis niya kakainin. Tapos ang amoy niya, wow, nakakagutom. Kaya yan na, umpisahan na ni nanay. Kasi sinabi ko sa kanya na dami-damihan na niya para matagal maubos. Yan. Sa susunod na araw, kasi si nanay uwi na naman ng bukid noon. Kaya masaya lang ako na binibisita niya ako. Kasi hindi ako masyadong makalakad, kaya minsan binibisita niya ako. Inumpisahan na niya, oh. Talaga. Pinipili niya ng mga malalaki. Kasi lumalaki pa daw yung mga maliliit, kaya hindi niya kinukuha. Maliliit pa kasi din ang laman sa loob, yung mga maliliit pa. Kaya pinipili lang niya ang kuan. Hindi daw bali na makati ang dahon ng mais. Ang importante, busog raw pagkatapos maglaga. Yan kasi ang mga paborito ng mga tatanda na kumakain ng mga mais, mga kamuti. Yan ang mga paborito ni nanay. Yan ang mga putong bulanghoy, putong kamuting kahoy. Yan. Siya lang kasi ang kumukuha ng mais, kaya kasi hindi ko kaya na hindi pa kaya ng mga kamay ko na magpitas ng mais. Yan, kaya hindi ko siya natulungan. So, sabi naman ni nanay, wag na, kaya ko to. Maliit lang si nanay, pero grabe. Sobra ka-energetic, smart. Iba talaga ang mga tatanda ngayon. Yan na. Inalagay na niya sa kanyang lagayan. May alugbati pa, oh. Sarap, alugbati. Sa gulay na mais, lagyan ng alugbati, sarap. Yan. Tapos na si nanay kumukuha ng mais, kaya sinabihan ko na siya na umuwi na kami.
Ayan. Yan ang kuha ni nanay. Ang dami guys. Pabalik na kami sa bahay para doon lang niya pakpakan ang mais. Kasi yung pakpak ng mais, ibigay naman namin sa mga pegs. Sa mga pegs. Kasi kumakain ng pakpak ng mais ang mga pegs. Kaya dandahan lang si nanay na naglakad. Pero malakas pa si nanay, kaya pa niyang tumakbo. Kaya pa niyang tumakbo. Yan, nagkwentuhan ulit kami na bahin sa mga hinanakit niya sa buhay, sa ibang mga kanakerns. Nagkwento-kwento kami. Yan. Nag-iisa na kasi si nanay, wala na si tatay. Nagsariling sikap na si nanay. Kaya kasi ganun, kaya masaya ako na binibisita na ako. Kasi ang busy ni nanay sa kanila. Tapos, binigyan pa niya ng panahon na bisitahin ako. Kaya sobrang saya ko. Kaya nagpapasalamat ako kay nanay. Ayan na, umpisa na niya na pakpakan ang mga mais. Yan. Siya lang, pabidyo-bidyo na ako. Hindi ko kasi siya kaya tulungan. Pero kung maluto ng linaga, doon na. Kaya ko na. Kaya ko na kakainin ang nilaga ni nanay na mais. Walang kasing sarap kasi yung mais na bagong pitas. Yung amoy niya, wow, nakakagutom. Tapos matamis siya kahit hindi siya sweet corn. Bising-busy si nanay. Buhay probinsya, maglaga ng mais. Hindi pa niya natapos balatan ang mais. Sabi naman niya na baka pwede na kami na magputo ng kamuting kahoy kasi may kamuting kahoy kami doon sa isang farm namin. Kaya sabi niya magluto kami ng putong kamuting kahoy. Habang binabalata ni nanay ang mais, tayo naman ay tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang. Walang naiambag. Yan na, patapos na si nanay na. Parang excited na kumain. Walang naiambag. Sarap talagang buhay sa farm. Pag may tanatanim ka, ay talaga walang gutom. Walang gutom, tapos maraming gulay. Nandito kasi kami na tumira sa probinsya kasi mas nakabubuti sa akin yung malayo sa mga tao. Kasi hirap ang hirap ang kalagayan ko na hindi ako masyadong makalakad. Yan na, inumpisa na ni nanay ang paglaga ng mais. Yan na. Wow. Yeah, talagang busy si nanay. Sinabihan ko siya na dito na lang siya magstay hanggang Pasko, pero nag-alala naman siya sa bahay na walang tao. Kasi walang naiwan sa bahay niya. Minsan bumibisita ang mga apo niya doon, pero naalala siya baka ang mga gamit niya. Kasi may mga akyat bahay naman doon. Nakakatakot.
Kaya umuwi na siya, hindi pa magpasko. At pabalik siya baka sa New Year. Dito siya mag-celebrate ng kanyang New Year kasi nag-iisa lang si nanay. Nakaalungkot pero talaga ganyan ang buhay. Iniwan na siya ng tatay. Ayan na, bising-busy na si nanay. Kasi malapit na naluto ang mais. Yan na. yung yung maraming kahoy tapos basa. Yan ang nangyari. Paypay ng paypay. Sa labas lang kami naglaga ng mais. Kasi ang mga panggatong hindi pa napuputo lagi baso linalagay na ni nanay. Mas komportable kami dito sa labas. Habang maglaga ng mais, pa si nanay. Ayan na guys, luto na ang nilinagang mais ni nanay. Ang amoy daw, sarap ng amoy. Sabi ni nanay, sarap ng amoy. Yan na. Excited na. So, sa mga oras na yan, parang makatulong na ako kay nanay. Matulungan ko na si nanay kumain ng mais. Yan guys, tingnan nyo ang sarap. Yellow corn. May halong Yan, yellow corn. Grabe. Ang amoy niya, grabe, nakakagutom talaga. Kaya, mainit pa. Pero, umpisa na kumain si nanay. Sarap daw kainin kasi mainit-init pa. Ayan. Sabi niya, nakapahirap kasi wala nang na ang ngipin niya sa itaas. Kaya nahirapan siya, pero kaya pa man daw sa ngipin sa baba na bahagi ng kanyang kwan. Yun na. Sarap. Pero habang kumakain ng mais, ang pinagkwentuhan namin ay manguha na naman na ng kamuting kahoy para gawing puto. Putong kamuting kahoy. Kain ka lang na kasi sa kanila wala mang mais doon. Wala kasing farm si nanay doon. Kami lang ang may farm dito sa Yan. Kumain ka lang na kumain na. Yan na guys. Habang kumakain si nanay, nagkwento kami, sinasabi niya kung ano ang mga pangyayari sa buhay niya na nag-isa, sa mga taong nagmamahal sa kanya, sa mga taong nasa paligid niya. Pero natas ako ng sinabi ni nanay na mahirap kung ang anak na ang pumalaban sa iyo. So para akong kasi nanay ko lang siya, pero hindi ko siya ina. Adapted kasi ako. Ganun, kumain na nga. Ang saya-saya ni nanay, kumakain lang siya.
Shout out sa lahat na palaging sumusuporta sa akin, na nanonood sa video. Thank you for watching, guys.